the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. So magandang gabi po sa ating lahat, at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video, at sa aking mga viewers, at sa aking mga subscribers. Magandang gabi po sa ating lahat. So bago po tayo magpatuloy mga par sa ating video reaction, paki-subscribe naman mga par upang palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, pag-usapan natin yung sinasabi ni Claire Castro. Kasi mga par, depensa siya ni Bongbong Marcos mga par. Kasi hindi daw nanggaling sa presidente, hindi daw nanggaling ni Bongbong Marcos mga par ang salitang arrested. Kasi mga par, si Bongbong Marcos mismo yung nag-post na si Saldico daw ay arestado daw doon sa ZEC. So ngayon mga par, hindi pala totoong nahuli si Saldico doon sa ZEC mga par. Kaya tudo deny ang Malacanang ngayon mga par, at tudo depensa si Claire Castro ni Bongbong Marcos. Pero hindi tayo bulag mga par, hindi tayo bingi na si Bongbong Marcos talaga ang nagpo-post na arestado daw si Saldico doon sa ZEC. So panoorin natin mga par yung video ni Claire Castro. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Saldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Saldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Saldico. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos. Wala nang iklaro. At hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Narinig nyo mga par, narinig po ninyo yung sinasabi ni Claire Castro. Hindi daw nanggaling sa presidente ang salitang arrested. Pero yung post ni Bongbong Marcos, malinaw na malinaw, kitang-kita natin sa dalawang mata natin na si Bongbong Marcos talaga ang nagpost na arrested daw si Saldico doon sa ZEC. So kung sinasabi ni Claire Castro mga par na hindi daw si Bongbong Marcos ang nagpost, hindi daw galing ni Bongbong Marcos ang salitang arestado si Saldico. So ibig sabihin may iba pang Bongbong Marcos. May iba pang Bongbong Marcos na presidente na nagsalita, na nagpo-post. Todo deny si Claire Castro. Todo depensa siya ni Bongbong Marcos.
kahit nagkamali na si Bongbong Marcos sa kanyang pagpo-post, todo dipinsa pa rin si Claire Castro, mga par. So panoorin pa natin ulit. Pero hindi din po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo, at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, Tanga. nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais Katawan na na. salita Nakakatawa. termino ng Czech Republic. Nakakatawa talaga, mga mga par. Isang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. So, Yusek, we can guarantee the public that Nakakatawa talaga, mga par, si Claire Castro. Tuloy-tuloy po tayo. lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo, from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authorities. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat Palapit po siya sa Pangulo presidente, pagbibigay pero hindi ng niya anunsyo alam. sa ating taumbayan. Kaya huwag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Hindi daw ginagamit Sa last na lang po, ni Bongbong sabi nga po Marcos. ng Department of Justice, Pero kitang-kita natin sa dahil sa post ni press Bongbong con na Marcos. they don't have the confirmed information yet on Mr. Co's current whereabouts. In the event that Mr. Co has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Follow-up question mula kay Marisol Lili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino, lihiya, na ginagamit ang bansang Czech Palusot Republic pa at ang si Pilipinas, Auntie Claire. so, igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Saldico po Sinungaling ay talaga. nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. Before po lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang nais lamang po niya ay malaman kung anong estado ni Zaldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Zaldico dito sa Pilipinas. So, Paano maibalik ano po na yung hindi naman inaasahan totoo ng na Pangulo arestado? Na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin natin ikalang Hindi kaya makapagbigay kasi fake news man talaga. Ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Kasi hanggang ngayon, mga par, wala pa tayong nakitang ebidensya na si Zaldico ay nahuli. Hanggang ngayon, wala pa. Ay yung narinig natin ay yung mga chismis lang na galing sa palasyo. Yun na po, mga par.